worthy proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delight in the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delight in the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delight in the Lord for His goodness. And He's God.
magligtas ng lahat ng ating kasalanan. Nagkatawang tao at pinako sa krus upang tuklasin ang lahat ng ating pagkukulang. Si Jesus ang tunay na bayani, bayani ng buhay ko. Namatay upang ako'y palayain, ikaw lang ang sasambahin ko. Buhay ka, O Jesus, magpakailanman ang lahat ng tao ay pupurihin ka. Ikaw, Jesus, ang buhay naming Diyos ng langit at lupa. Maghahari ngayon, bukas at magpakailanman. Buhay ka, O Jesus, magpakailanman ang lahat ng tao ay pupurihin ka. Si Jesus, wala kang kaparis, kamatayan man, sa kanya'y buhay din. Nilubag niya ang kanyang pagkadiyos, makamtan lang natin kaharian ng langit. Jesus ang tunay na bayani, bayani ng buhay ko. Namatay upang ako'y palayain, ikaw lang ang sasambahin ko. Buhay ka, O Jesus, magpakailanman ang lahat ng tao ay pupurihin ka. Buhay ka, O Jesus, magpakailanman ang lahat ng tao ay pupurihin ka. Glory to God. Purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. Thank you, Lord Jesus, sa isa na namang umaga ang iyong ibinigay sa amin. Good morning, Lord. Good morning, mga kapatid. Yes, mga kapatid, magandang umaga sa inyong lahat at magandang umaga sa ating Panginoong Heso Kristo. Okay. Manalangin tayo mga kapatid. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang iyong karunungan, Lord, ay pure, peaceable, and gentle, and full of mercy. So we give glory and honor to your name through our Lord Jesus Christ. Salamat po, Father God, sa banal na salita na iahayag namin sa umagang ito, for it gives us knowledge, instruction, wisdom, and understanding to all who pay attention to its truths. Help us rightly to divide the truth and that you might be approved by us. Salamat po, Lord, sa umagang ito. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus Christ. You are the wisdom and power of God. Amen. In Jesus' name we pray. Amen. Glory to God. Salamat sa Panginoon. Salamat sa lahat po ng mga answered prayers. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan. Muli, Panginoon, narito po kaming lahat. Naririto po sa inyong banal na harapan. Kayo po ang magturo, magpaliwanag po para sa aming lahat. Para po sa ating pag-aaral sa basic Christian doctrine,
Ang atin naman pong tatalakayin ngayon ay yung salvation. Dito tayo sa Titus 3 verses 4 up to 5. Tito 3:4 hanggang 5. Ngunit nang mahayag ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghuga sa atin upang tayo ipanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. In English mga kapatid, but when the kindness and love of God, our Savior, was revealed, He saved us. It was not because of any good deeds that we ourselves had done, but because of His own mercy that He saved us through the Holy Spirit who gives us new birth and new life by washing us. Ay purihin ang banal na pangalan ng Panginoon sa pagbasa ng kanyang mga banal na salita. Ating pong tatalakayin ngayon yung ating salvation, yung ating kaligtasan. Ano po ba ang condition ng mankind? Dito sa Romans 3:23, nakasulat, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Now, everyone has sinned and is far away from the presence of God. Anong consequence ng sin? Narito naman niya sa Romans 6:23. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. For sin pays its wage, death. But God's free gift is eternal life in union with our Christ Jesus. So, Romans 5 verse 12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ngayon, ang Diyos na dakila't mabuti, mayroon ngayon siyang plano ng salvation. Kanyang pinlano ang kaligtasan ng tao. Ito po yung divine grace of God to rescue humanity, from eternal death. Through incarnation, sinless life, yung sacrificial death at resurrection ng Panginoong Hesus Kristo. Ito ay kaloob sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsisisi. Hindi po ito nakakamit by works. You see, ito po ay sa pamamagitan ng reconciliation sa ating Panginoon. At kapag tayo'y namuhay ng naayon sa gustuhan ng Diyos, makatatanggap tayo ng eternal life. So yung salvation, kaligtasan. Soteria sa Greek word, meaning deliverance, preservation, salvation. So ito ay patungkol sa spiritual and deliverance granted by God sa mga taong tumanggap ng kanyang mga conditions of repentance at pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ito rin ay deliverance from the bondage of sin, Philippians 2:12. Paglaya mula sa pagkaalipin ng kasalanan. Kaya nasa saad sa Philippians 2 verse 12, kaya nga, mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod nung ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunurin. Ngayong ako'y malayo sa inyo. Pag sumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. So, wika ni San Pablo. Now, this is also deliverance from the wrath of God. Pagliligtas mula sa puot ng Diyos. Kaya Romans 5:9, yamang sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon ay napawalang sala. So, lalong tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Now, salvation is also deliverance from
any evil. Ang kaligtasan ay pagkaligtas mula sa anumang kasamaan. Kaya sa Romans 6 verses 6 to 7, alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Yes, mga kapatid. Kaya nga itong mga kasalanan ay nakapag-destroy ng 4 na relationship sa ating buhay. No? Talakayin po natin 4 relationships that was destroyed because of sin. Unang-una po, relationship of man to God. Sa Genesis 3:8, nang dapit hapon na, narinig nilang naglalakad sa halamanan ng Panginoong Yahweh, kaya't nagtago sila sa mga puno. Pangalawa po ay relationship of man to nature. Genesis 3:17. Ito naman ang sinabi ng Diyos kay Adan, dahil nakinig ka sa iyong asawa, nang iyong kainin ang ipinagbawal kong bunga, dahil dito'y sumpa ko na ang lupa sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo'y magmumula. Pangatlo po ang na relationship na nasira, relationship of man to his fellow man. Genesis 3:10, natakot po ako nang marinig kong kayo nasa halamanan. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad. Sagot ng lalaki. Pang-apat, relationship of man to himself. Genesis 3:7, nagkaroon nga sila ng pagkaunawa. Matapos kumain, noon nila na lamang sila'y hubad. Kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtahi-tahi nila ang mga ito at ginawang panakip sa katawan. Amen. Also, 4 things God wants you to know, mga kapatid. No? You need to be saved. Kailangan mong maligtas. Isulat niyo po itong mga talatang ito, John 3:3, Romans 3:23, Romans 14:12, Hebrews 9:27. Number 2, you cannot save yourself. Hindi mo maililigtas ang iyong sarili. John 15:5, James 2:10, Titus 3:5, John 14:6. Jesus provided for your salvation. Naglaan si Jesus para sa iyong kaligtasan. 1 Peter 3:18, 2 Corinthians 5:21, John 6:37. And ang pang-apat po mga kapatid, you can be saved today. Maaari kang maligtas ngayon. Luke 23:41-42, Isaiah 55 verse 6, 2 Corinthians 6:2, Deuteronomy 30 verse 19. Now, there are 4 spiritual laws. Una, God loves you and has a wonderful plan for your life. So, mahal ka ng Diyos at may magandang plano para sa buhay mo. John 3:16, John 10:10, at Ephesians 1:10. So, isulat na lang po nito mga kapatid at kayo na ang magbasa. Number 2, man is sinful and is separated from God. Ang tao ay makasalanan at hiwalay sa Diyos. Kaya Romans 3:23, Isaiah 59:2, Isaiah 53:6. Now, thirdly, Jesus Christ is God's provision for man's sin. Si Jesucristo ang inilaan ng Diyos para sa kasalanan ng tao. Acts 4:12, John 14:6, Romans 5:8. Ika-4, we must individually accept Jesus Christ as our Lord and Savior. Bawat isa sa atin ay dapat tanggapin si Jesucristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Kailangan na tayong manampalataya, maniwala, Acts 16:31. Kailangan po tayong magsisi sa Luke 13 verse 3, Acts 3 verse 19, 1 John 1:9. Kailangan tayong mag-confess sa Romans 10 verses 9 to 10 at ika-4, magtiwala tayo sa ating Panginoon sa Jude 24 and Philippians 2:13. So ano itong salvation? Ano itong plano ng Diyos ng kaligtasan? At bakit siya nagplano
ng kaligtasan para sa sangkatauhan. So, ang sagot po, God gave His Son and sent Jesus Christ. Why? Because man has sinned. Nagkasala ang tao. Sa plano ng kaligtasan ng Diyos, dapat muna nating maunawaan bakit kailangan nating maligtas. Sa madaling salita, kailangan nating maligtas dahil tayo ay nagkasala. Ipinapahayag ng Biblia na ang lahat ay nagkasala. Romans 3:23, 1 John 1:8. Kaya ang kasalanan ay paghihimagsik laban sa Diyos. Pinipili nating lahat kasing gumawa ng mga bagay na mali. Kaya ang kasalanan ay nakasasama, nakasisira sa atin. At higit sa lahat, it dishonor God. Kaya itinuturo din sa atin ng Biblia, dahil ang Diyos ay banal at makatarungan, hindi niya maaring hindi maparusahan ang kasalanan. Kaya ang parusa sa kasalanan, kamatayan, Romans 6:23, at walang hanggang pagkawalay sa Diyos, Revelations 20, verses 11-15. Kaya kung walang plano ng kaligtasan ang Diyos, ang walang kamatayan, ang walang hanggang kamatayan, ang tadhana ng bawat tao. So una, ipinadala ng Diyos si Lord Jesus, nagplano siya ng salvation kasi ang tao nagkasala. Ikalawa, pinadala ni God the Father, si Lord Jesus, to save humanity from sin, to forgive man's sin. Yes, mga kapatid, isinugo ng Diyos ang si Jesucristo sa mundo. Ang pangunahing layunin niya ay upang iligtas ang sangkatauhan mula sa kasalanan at maibalik ang nasirang ugnayan sa pagitan ng mga tao at ng Diyos at mag-alok ng buhay na walang hanggan. Dahil po sa pag-ibig ng Diyos Ama, naparito si Jesus upang magbayad sala para sa mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay na nagsilbing tagapamagitan at nagbigay ng perpektong halimbawa kung paano mamuhay. So, Oo. take note of the word and the praise kung paano mamuhay. Kasi actually po, yung mga tao tayo, kulang po ang ating kaalaman sa tamang paraan ng pamumuhay. Kaya tayo nagkakasala, akala kasi natin ito yung tama. Pero kapag nag-aral ka ng banal na salita ng Panginoon, dito nare-reveal ang mali, nare-reveal dito ang kasalanan. Kaya sa pamamagitan ni Kristo ay hindi lamang napatawad ang mga tao sa kanilang kasalanan, kundi nalalaman na natin ngayon kung ano ang tamang paraan na mabuhay dito sa mundong ito mula sa pamamagitan ng mga aral sa Biblia o sa Word of God. That's why man is susceptible to sin. Pero kapag ang isang tao ay napatawad at siya ay nakipag-isa kay Kristo at meron na siya ngayong relationship with Christ, marami na ngayon siyang malalaman, marami siyang matutuklasan, maraming revelation about what life is all about. So many blessings from God, so many revelations from God because God provides wisdom and truth. Kaya nagkakasala eh. Kaya salamat sa Diyos, dinadala niya tayo sa ganitong uri ng pag-aaral. Dito lumalawak po ang ating kaalaman and then we get to realize, ay, mali pala ako. Akala ko tama nung araw. Kaya makikita po natin mga kapatid, napakalaking tulong po ang pag-aaral at pagsunod sa salita ng ating Panginoon. Kaya ito po mga talata, mga Bible verses na babasahin ko po tungkol dito sa sinabi ni Sister Remy, Roma 3:23 hanggang 26. Roma 3:23 hanggang 26. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos,
Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob na walang bayad niyang ibinigay, sila ay tinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Siya ang inialay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya ay matuwid sapagkat noong unang panahon ay nagtimpi siya at pinagtiisan ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. Ngunit ngayon ay ipinakita ng Diyos na siya ay matuwid at itinuring niyang matuwid ang mga sumasampalataya kay Jesus. Ang Amen. pangalawa po ay Roma 17 hanggang Roma 5. Roma 5, 17 hanggang 19. Sa pamagitan ng pagsuway ng isang tao, naghari ang kamatayan. Ngunit sa pamagitan din ng isang tao, si Hesukristo, ang mga taong pinagpala ng sagana at itinuring na matuwid ng Diyos ay maghahari sa buhay. At kung paanong ang pagsuway ng isang tao ay nagdulot ng kaparusahan sa lahat, ang matuwid na ginawa rin ng isang tao ay nagdudulot ng pagpapawalang sala at buhay sa lahat. Sapagkat kung naging makasalanan ng marami dahil sa pagsuway ng isang tao, marami rin ang mapapawalang sala dahil sa pagsunod ng isang tao. Kaya ang kamatayan po ni Kristo sa krus ay mahalaga sa Kristyanismo na nauunawaan bilang once and for all sacrifice na nagbibigay ng kapatawaran sa lahat ng kasalanan ng sangkatauhan. Ito ay kumakatawan sa isang gawaing pagbabayad sala na naglilinis sa mga mananampalataya at sila ay nakikipagsundo sa Diyos. You see? At sinisira ang kapangyarihan ng kasalanan. Ang sakripisyong ito ay tinitingnan bilang isang gawa ng pagmamahal at pagsunod na nag-aalis ng parusa ng kamatayan para sa mga mananampalataya. Kaya kung titingnan natin, ito pong plano ng ating Panginoon, ang problema, yung sangkatauhan ay napahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan at imposible ang kaligtasan sa pamamagitan ng pagsisikap ng mga tao. You know, man cannot save himself. Romans 6:23. Kaya ang provision, ipinadala ng Diyos ang kanyang anak, si Jesucristo, upang kabayaran para sa kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. So Jesus Christ died as a substitute, taking upon himself the punishment for sin that humanity deserved. Kaya si Jesus ay muling nabuhay at ito po ay nagpapakita ng katapatan ng kanyang sakripisyo at tagumpay laban sa kamatayan at kasalanan. Kaya ang kaligtasan ay makukuha sa pamamagitan ng pagsisisi, sa pagtanggap at paniniwala sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang resulta, ang mananampalataya ay tumatanggap na kapatawaran at ang banal na Espiritu, ang pangako ng buhay na walang hanggan, siya ang mag-guide sa atin, siya po ang tutulong sa atin at siya ay sumasa atin. Yes. Kaya napakaliwanag man ng sulat ni John, no? John 3:16. Ito po itinatampok ang pag-ibig ng Diyos sa pagbibigay ng kanyang anak para sa kaligtasan. Efeso 2:8-9. Dito binibigyan diin din ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa mga gawa. And Titus o Tito 3:4-5, ngunit nang mahayag ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos sa ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. At sa Acts o sa mga gawa 16:31, manampalataya ka sa Panginoong Hesukristo at ikaw ay maliligtas. Mga planong ito, mga kapatid, na binuo bago pa man itatag ang mundo, ay dinisenyo upang dalhin ang mga tao sa isang lugar na maibalik ang relasyon niya sa Diyos. The most important thing to understand about the plan of salvation, of course, is that it is God's plan, not humanity's plan.
Okay. Thirdly, Thirdly po, pinadala po ng ating Panginoong Diyos Ama, ang kanyang anak to do away with sin. Hebrews 9:12, minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na, hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo upang magkaroon tayo ng walang hanggang kaligtasan. amen. Sapagkat nais ng Diyos na alisin ang kasalanan ng minsanan at magpakailanman kay Heso Kristo, ang kanyang pinadala. Pinatawad ng Diyos ang kasalanan at pinalaya tayo mula sa parusa nito. Kaya sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak, mayroon tayong ganap na kaligtasan mula sa pagkakasala. Hindi lamang iyon, kundi mayroon din tayong kaligtasan mula sa mismong gapos ng kasalanan. Tunay na kaligtasan at tunay na kapayapaan sa Diyos. Sulat sa Roma 8:1, kaya nga ngayon ay wala nang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Kaya ang Biblia ay nagtuturo sa atin na ang kamatayan ni Kristo ang siya pong nagliligtas sa mga mananampalataya mula sa kasalanan. At pinagkakasundo tayo muli sa ating Panginoon at nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Kasi ang sakripisyo ni Lord Jesus, siya po ang kapalit sa ating mga kasalanan. John 3:16, Romans 5:8, 2 Corinthians 5:21 at 1 Peter 2:24 na nagbibigay diin na ang pag-ibig ng Diyos at kapatawaran ng mga kasalanan. Ang kasalanan po ay hindi nakabubuti, nakasisira, hindi nakatutulong sa atin. Ito po ay isang mantsa sa ating kaluluwa, a stain on our soul. That can only be washed away by the sacrifice of our Lord Jesus Christ on the cross. Kaya Jesus alone can put away our sin. Now, it's one of the reasons kung bakit ipinadala ng Diyos si Jesus Christ dito sa atin sa lupa. So, Jesus was sent by the Father to seek and save the lost. Now, He is the Lamb of God to pay for the sins of the world. Ang kordero ng Diyos para sa pakikipagsundo ng mga tao sa ating Diyos Ama, ayusin ang pagkakahiwalay sa pagitan ng Diyos at ng sangkatauhan na dulot ng pagsuway. Now, para sa pagpapakita rin ng pag-ibig ng Diyos, yan po ang isang dahilan para makita natin ang napakalaking pag-ibig ng Diyos para sa sangkatauhan, hindi upang hatulan ang mundo. At upang sirain ang gawa ng dyablo, madaig ang kanyang kapangyarihan. Madaig ang kapangyarihan ng kasalanan, kamatayan at panlilinglang. Di lang ho natin namamalayan kasi mga kapatid, alam niyo naman ang dyablo, ang kaaway. Hindi natin namamalayan, very subtle kasi ang mga moves niyan. Nililin lang tayo, tinuturuan tayo ng mali. Ngayon, ito pa. Kaya po, nagplano ang Diyos ng salvation natin ay upang kumilos ang banal na salita ng ating Panginoon. At dito po ang salita ng Diyos ay naglalahad, nagpapakita ng kanyang katangian at nagtuturo sa atin ng katotohanan. At ang Panginoon, ang kanyang dahilan para itatag ang the kingdom of God. Ipahayag ang kaharian ng Diyos at turuan ang mga tao paano ang tunay na uri ng pamumuhay. Kaya si Jesus ay isinugo upang maging wakas na ang sinaunang pagsakripisyo. Kasi dati, nagsasacrifice ang mga tao sa paghahain ng dugo ng mga animals. Ngunit ngayon, ay isa ng bagong tipan sa pamamagitan ni Heso Kristo. Now, ikaapat, pinadala ng Diyos ang kanyang anak to destroy the works of the devil. As sa 1 John 3:8. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng diablo, sapagkat sa simula pa'y nagkasala na ang diablo, kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang gawa ng diablo. Now, this is a divine mission.
Ito po ay sinagawa na may katumpakan with precise plan, mga kapatid. The Son of God landed on earth. So, andyan ang mga kaaway. Kanya po itong napagtagumpayan. Ang kanyang mission to destroy the works of the devil. Winasak niya ang lahat ng ginawa ng diablo. So, the devil has been working to build a kingdom for himself. But Jesus came to dissolve the plan, to dissolve the framework. You see, kaya ang lahat ng ginagawa ni Satanas is really a worthless waste of time. Kapagkat dumating na ang ating Panginoon, siya ay nagtagumpay na. So yung una, bakit nagplano ang Diyos ng kaligtasan para sa sanlibutan? So that's the why of salvation. Now, let's go to the what of the salvation. So yung God's plan of salvation, now what is the means for us to be saved? Yes. Unang-una mga kapatid, by means of Jesus Christ, death on the cross. Ito po sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo sa krus. No? Sa plano ng kaligtasan ng Diyos, ang Diyos mismo ang tanging makapagbibigay ng ating kaligtasan. Hindi natin lubos na kayang iligtas ang ating mga sarili dahil sa ating kasalanan at sa mga naging bunga nito. Ang Diyos ay naging tao sa persona ni Hesukristo. Mababasa natin sa John 1:1 at John 1:14. Nabuhay si Jesus nang walang kasalanan. 2 Corinto 5:21, Hebreo 4:15, unang 1:3-5, at inialay ang kanyang sarili bilang isang perpektong sakripisyo para sa atin. Unang Corinto 15:3, Colosas 1:22, Hebreo 10:10, dahil si Jesus ay Diyos, ang kanyang kamatayan ay may walang hanggang Walang hanggang at walang halaga. At Oo. walang hanggang halaga. Oo, yun. His resurrection from the dead demonstrated that His sacrifice was indeed sufficient and that salvation is now available, mga kapatid. Ang kamatayan ni Hesukristo sa krus ay ganap na nakapagbayad para sa ating kasalanan, para sa buong mundo. Unang 1:2. Ang kanyang muling pagkabuhay mula sa mga patay ay napakita na ang kanyang sakripisyo ay sapat at ang kaligtasan ay maaari na nating makamit ngayon. Basahin po natin ang mga banal na salita na nauukol dito. Hebreo 10:10, at dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Hesukristo sa pamamagitan ng minsanang paghahandog ng kanyang sarili, at iyon ay sapat na. Unang 1:2, kung napatawad na nga ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ganoong mga handog, wala na silang alalahanin pa tungkol sa kanilang mga kasalanan at hindi na sila kailangang mag-alay pang muli. Mga Gawa 4:12, Jesus is the exclusive means of salvation. There is no other name under heaven by which one must be saved. John 14:6, He is the door and the way, the truth and the life. Kaya Jesus saves people from the penalty of sin. See? And the power of sin. Yung kanyang sakripisyo, tayo po ay na-reconcile sa ating Panginoon. Now we are shifted from being separated by sin, see, to having a peaceful relationship sa ating Diyos. So according to Christian teachings, si Jesus, He saved humanity from sin dahil sa kanyang sakripisyo sa krus. Now, tingnan naman natin yung God's plan of the how, yung how ng God's plan. So, how are we saved? Ano ang paraan na upang ang tao ay maligtas? Sa mga Gawa 16:31, ganito po ang sinasabi, no? Isang lalaki ang nagtanong kay Apostol Pablo kung paano maligtas. Ang tugon ni Pablo ay, manampalataya ka sa Panginoong Hesukristo at maliligtas ka. Ang paraan upang masunod ang plano ng kaligtasan ng Diyos ay ang maniwala. Iyan po ang kailangan. John 3:16, Ephesians 2:8-9,
Inilaan ng Diyos ang ating kaligtasan sa pamamagitan ni Heso Kristo. Ang kailangan natin gawin ay tanggapin ito sa pamamagitan ng pananampalataya ng may lubos na pagtitiwala kay Heso Kristo lamang. Sapagkat siya lamang ang tagapagligtas, iyan ang plano ng kaligtasan ng Diyos. Oo, kaya John 14:6, sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Wala makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." So that's how we are saved, sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. At tanging si Kristo lamang ang ibinigay na pangalan ng Diyos para po sa ating kaligtasan. Now, sa aking pag-aaral po, mga kapatid, may nakita akong the 3 C's of salvation. Letter C, tapos S. Ito po yung 3 C's of salvation: conviction, confession, at conversion. Yung conviction, ito po ay gawain ng banal na espiritu na ipinaalam sa isang tao ang kanilang pagiging makasalanan. O nga, kinukonvict tayo ng Holy Spirit. At pagkahiwalay sa Diyos, sinasabi ni Holy Spirit, ito yung mga hindi mabubuti mong ginawa, kaya ikaw ay napawalay sa Diyos. Kaya dito, marirealize natin ang pangangailangan natin na maligtas at marirealize natin na kailangan natin ng tagapagligtas, yung Savior. So that's conviction. Ngayon, yung confession, ito yung pagtatapat. Pagsang-ayon sa Diyos tungkol sa sariling kasalanan. Ito yung pag-amin na, Lord, nagkasala ako. Pinapahayag natin, tinatanggap natin na talagang tayo ay nagkulang at tayo ay nahipahiwalay sa ating Panginoon. At ngayon naman ay nais niya na magbago at tanggapin si Jesucristo bilang Panginoon at manunubos. Ito po ay kadalasan inuugnay sa Romans 10:9-10 na kung saan kung ipapahayag mo sa iyong bibig ang Panginoong Jesucristo at sasampalataya ka sa iyong puso, sabi, maliligtas ka. Kaya ikatlo, conversion. Ito na ngayon yung pagbabago. Ang isang resulta ng pagbabago ng isip, puso at buhay ay humahantong sa isang bagong buhay kay Kristo. Meron na tayong new life na kinakikitaan na ngayon na nais ko na magbago, nais ko nang mag-serve kay Lord. Gaya na makikita sa Acts 16:31, di ba? Nanampalataya kay Lord Jesus, maliligtas ka. So we need to be converted. So ito yung 3 C's. Ngayon, narito naman, talakayin natin yung 3 stages ng salvation. May 3 stages mga kapatid. Ito yung Justification, oo. sanctification, and At glorification. glorification. Talakayin po natin, mga kapatid. So, 3 stages of salvation, 3 yugto ng kaligtasang Kristiyano. Mga no? kapatid, ilista nyo nalilista. Marami tayong Bible verses to support yung ating mga pinag-aaralan. Ha? Yung unang-una, Oo. yung pong justification, pagpapawalang sala. Yung sanctification, yung pagpapabanal. And glorification, yung pagluwalhati. Yung justification, na pawalang sala, nakaraan na yon. Mm-mm. Dumaan na tayo doon. Mm, Yung sanctification, pagpababanal, ito yung kasulukuyan. Ito yung buhay natin ngayon. Tapos na tayo sa justification, nandito ngayon tayo sa sanctification. Ito ngayon yung ating kinagagalawan. Ito ngayon yung level ng ating buhay. Yung glorification, pagluwalhati, ito yung hinaharap naman. Sige. Yeah, talakayin natin, mga kapatid. When we speak about justification, ito po ay pagpapawalang sala sa nakaraan. No? Nakaraan na yun. Nakaraan. So, the initial one-time act where God declares a sinner righteous based on faith in Christ's sacrifice. That was justification. When we speak of sanctification, this is the present, no? The ongoing progressive work of the Holy Spirit transforming the believer into the image of Christ. Tuloy-tuloy po yan habang tayo nabubuhay, no, mga kapatid, no? And the glorification, ito po yung sa hinaharap, future. The final, completed state where believers are made perfect and forever freed from the presence of sin. Kaya ito pong 3 aspeto ng 3 stages ng salvation. Tingnan po natin pa sa ibang explanation.
Therefore, justification deals with the penalty of sin. When we speak of sanctification, it deals with the power of sin. Glorification deals with the presence of sin. Ito pong framework na ito nag-illustrate that salvation is not merely a single moment, but a continuous journey of faith and transformation, Yes mga po, kapatid. mga kapatid. Kaya mabuti po at salamat sa Diyos. No? Alam nyo, yung ating mga ginagawa ngayon, yung ating mga pag-attend sa prayer meeting, sa pag-aaral ng salita nyo, panalangin, everything that we're doing right now for our faith, yan po ay bahagi ng ating sanctification process. So talakayin muna natin, ano ba yung justification? Now, ito yung act. This is the act whereby God declares a sinner righteous on the basis of faith. You see, pagpapawalang sala at sinasabi ng Panginoon, cleared ka na, pinatawad ka na, justification, kasi humingi na ng tawad sa ating Panginoon. Now, dito sa level na to, yung sinners, they receive the righteousness of Christ. Now, it was imputed to them. Kaya kung meron po tayong bait ngayon, mga kapatid, ito po ay mula sa ating Panginoong Heso Kristo. In other words, the righteousness of Christ is placed on the believer's account, thus making the person, the sinner, legally righteous. So, ito na ngayon po ang standing ng isang tao. Siya ngayon is not guilty. He is now righteous sapagkat ibinigay ng Panginoong Heso Kristo ang kanyang sariling katwiran, His own righteousness as a gift of grace. You see? Kaya napakagandang level po ito. Kaya humingi tayo ng tawad sa ating Panginoong Heso Kristo. Ito po ay mararanasan nating lahat. Kaya itong pagpapawalang sala, yung justification, naganap na po ito sa buhay natin. Kasi ngayon, nandito na tayo sa sanctification. Okay. 1 Corinthians 6 verse 11. Unang Korinto 6:11, ganyan ang ilan sa inyo noon, subalit nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Pinawalang sala na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. Okay. Roma 5:1, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Ano naman ang sanctification? Sanctification now is the process Yes. of being set apart Yes, oo. for God's special purpose and progressively transformed to become more like Jesus Christ. Now, excuse me. Now, it is the work of the Holy Spirit in a believer's life. Beginning at salvation, continuing, pagpapatuloy throughout our lifetime. Now, this results in increased holiness, spiritual growth, and victory over sin. Now, sanctification is derived from the Hebrew word kadash at yung Greek hayagasmos, meaning to separate, consecrate, or make holy. So sanctification means being set apart or made holy for a special purpose. See, makikita natin ngayon ang Banal na Espiritu, tayo po ay tinatransform, binabago to become more like Christ, separating us from the power of sin. So, making us pure. Pinababanal tayo. At kailangan po natin ito, mga kapatid, sa ating journey, sa ating buhay. And this will only culminate in perfection in heaven in the future. Now, it's a progressive work, moving from positional holiness, which is justification, to practical, growing Christ-likeness. So, dito po involved pagkilos ng Diyos sa buhay natin at yung ating cooperation with the Holy Spirit
na kung tayo po'y ginagay, tinuturuan tayo, makipag-isa tayo sa pagkilos ng banal na espiritu sa ating buhay. At ang nais niya, mamuhay tayo ayon sa panuntunan ng ating Panginoon. Kaya in sanctification, the Holy Spirit, tinutulungan tayo. Ginaguide po niya tayo, mga kapatid. Binabaga tayo. Okay. Kaya nga ito po ay progressive, no? Outworking of the new life that was planted at the moment of regeneration, yung bagong kapanganakan, no? At ito po ay cooperative work ng Holy Spirit sa lahat ng mga believer. Lagi niya pa tayong tinutulungan na manatiling tapat at yung pagpapabanal natin ay makakamit natin sa tulong lamang niya, mga kapatid. Now, there are two aspects of sanctification. Oo. May tinatawag po tayong positional sanctification na naganap sa panahon ng kaligtasan, no? The immediate one-time act where believer is declared holy and set apart for God at the moment of salvation. Kaya diniklara ng Panginoon na ang believer ay holy at salvation, na justified, no? And we call the second progressive, unang-una positional sanctification, the second is progressive sanctification. Ito po yung ongoing in the present sa life ng mga believer to become more holy, and final sanctification is future and same as glorification. Yes. Ito po ay lifelong process of developing holy behavior and becoming more Christ-like in character. Now, take note of this, my dear people of God. Justification frees a person from the penalty of sin. Pinalalaya tayo mula sa penalty of sin. Yan ang justification. Ang sanctification frees us from the power of sin. Pinalalaya tayo mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Kaya yung Holy Spirit, He empowers our transformation, working through God's Word and presence. Kaya yung resulta, tayong mananampalataya, lumalago tayo sa ating pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa. And by God's grace, we put off now the old sinful self and we put on the new one. 1 Thessalonians 5:23. May God Himself, the God of peace, sanctify you true and true. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Dito po ay na-highlight yung comprehensive work of sanctification na nagbibigay komprehensibong gawain ng pagpapabanal. Okay. Ephesians 5:26, it says to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word. No? Dito po naman ipinakikita ang role ng God's word in cleansing. At ito po'y magpapatuloy sa ating buhay Kristiyano. Unang Pedro 1:15 hanggang 16, but just as He who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. Ito po ay command ng ating Panginoon for us to be holy. Ito ay dapat nating sundin, mga kapatid. Kaya utos na Diyos para sa kabanalan. Now, ano naman ang glorification? So bilang mga Kristiyano po, ginagarantihan tayo ng tatlong katotohanan. Tayo ay maaaring ganap magpakailanman, tayo ay pinababanal, at tayo ay tiyak na luluwalhatiin. Kaya ang buong proseso ay nakasalalay sa biyaya ng Diyos. Kaya hindi natin po makakamit ang pagiging matuwid, hindi natin makakamit ang pagpapabanal, hindi tayo maaring maging karapat-dapat sa ating pagluwalhati. Ang lahat pong yan, mga kapatid, biyaya ng Diyos. Pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. So glorification is the point in time that believers is standing and His present state become one. We are being completely and forever holy. So ginagawa po tayong banal at magiging ganap yan pagdating ng
Panginoon. Kaya Romans 5:2, sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Heso Kristo, tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at tayo nagagalak dahil sa pag-asang tayo ay makakabahagi sa kanyang kaluwalhatian. May tinatawag din po tayong regeneration. Ito po ay the beginning of glorification because it is the creation of a new nature that will come to its fullest expression when we are glorified, mga kapatid, no? Mararanasan ng mga mananampalataya ang tinatawag nating glorification ng kanilang buong pagkatao bilang resulta ng kanilang pakikiisa kay Kristo. Ang glorification ay pagpapabanal, ang ating pagbabago ayon sa wangis ni Kristo na ginawang perpekto. Ang banal na espiritu ay siya po ang pinaka-ahente, no? The agent of glorification of God's people. God will immediately glorify all believers in the resurrection on the last day, conforming them perfectly to the image of His risen and glorified Son. This glorification of believers will include being renewed to perfection by God without sin in their glorified bodies. So, alam niyo si Lord, He applies all the saving benefits of Christ to the elect in their proper order. What does it mean? From predestination to glorification, believers become the recipients of all the blessing of the redemption accomplished by Christ. In the basis, siya po ay walang kasalanan. Yung kanyang kamatayan, yung kanyang resurrection, mahalaga po yan mga kapatid. We will receive the blessings ng lahat ng mga naganap at pangyayari sa buhay ni Heso Kristo. Now, glorification is the final benefit of redemption applied to believers. See, Romans 8:29-31. For those who has already justified in time, He will glorify for all in eternity. Meaning, as Jesus was glorified in His humanity, in His resurrection from the dead, so all who are united by Him, for those who are united to Him by faith, will be partakers of the same glorification. The Holy Spirit is the agent of glorification as He is the agent of the application of all the benefits of redemption. The Spirit unites believers to Christ by whom they will be glorified on the last day. The glory by which believers will be transformed is the glory of the risen Son of God. Amen. No? The glory by which believers will be transformed is the glory of the risen Son of God. Glory to God. Napakalakila ng Diyos sa kanyang plano ng kaligtasan para po sa sanlibutan. So let's see, what's our summary for our lesson for today? Meron ako nakita ritong ABC of salvation. See, para po makita natin, ano nga ba talaga ang nangyari sa buhay natin? Kailangan talaga natin, kapatid, ang kaligtasan. You see? Kaya mahalaga, bahagi natin talaga ang salita ng Diyos. There are still many sheep, sabi ni Lord, that are not in the pen. So we have to work. And then bring people, many people. See, sakawan ng ating Panginoon. Let us evangelize. Let's talk about Jesus. Let's proclaim Jesus. You see, let's teach about Jesus sa lahat ng mga taong na ating nakakasalamuha. Well, let's see. There's an ABC of salvation. A, admit that you have done wrong and you have to ask for forgiveness. See, importante po yan. And we have to believe na si Jesu Kristo ay namatay sa krus, at nabuhay na mag-uli as payment for our sins. Kaya we have to believe Jesus. Make Him in charge of our life. Kaya ang salvation, mahalaga po to. We have to understand na kailangan po tayong maligtas kasi mula sa isang sinful life, kailangan dalhin po tayo sa isang sanctified
life. Kaya kapatid, again, Acts 4:12, salvation is found in no one else. There's no other name given but the name our Lord Jesus Christ. So admit may kasalanan at kung minsan nandirito na tayo, nagkakamali pa rin naman tayo eh. So pray lang tayo, hingi tayo ng tawad sa ating Panginoon at hingin natin ang gabay ng Banal na Espiritu para po sa ating pang-araw-araw na buhay. Kaya yung 1 John 1:9, di ba sabi, Kung sinasabi nating tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. so yung una, admit. Ikalawa, believe. Kasi paniwalaan mo naman si Lord. Namatay na nga siya sa krus, nahirapan na nga siya. Tiniis niya at nagsakripisyo para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. At nabuhay na mag-uli, nag-resurrect. Si lahat yan po ay ginawa niya para po sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, John 3:16. Kaya ang Diyos, siya ang creator ng heaven and earth. Sige, ang people, tayo pong mga tao dito sa mundo, mga kapatid. So, kailangan po natin ng ating Panginoon. So, 1 Corinthians 15:3-4. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, tulad ng sinasabi sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, tulad ng sinasabi nga ng kasulatan, no, mga kapatid. Christ died for our sins according to the scripture, and for that he was buried, and that he rose again on the third day according to the scriptures. Okay, Romans 5:8 again. But God demonstrates His own love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Glory, salamat sa Diyos sa kanyang sakripisyo para po sa ating lahat. Yung letter C, confess and choose. Si magtapat. Meaning to say, pagtapat natin, Lord, nagkasala ako, aminin natin. At piliin natin magbagong buhay. Piliin natin ang ating Panginoon. Piliin natin ang Diyos na siyang na mag-direct na ng buhay natin, na siya in charge sa buhay natin. Matthew 16:24. Mateo 16:24, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sa Roma 19, kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Roma 10:13, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Okay, the ABCs of salvation, admit. Admit that you have sinned against God. And then, believe in our Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Tanggapin mo siya, John 3:16. Then letter C, confess and choose. Now, itong plano ng salvation ay mahalaga at kailangan alam ho natin lahat. Kaya po ito ating tinatalakay, pinapaalam sa atin ng Panginoon upang malalim pa ang ating kaalaman tungkol sa ating kaligtasan. Kapatid, kung ikaw ay ngayon lamang nakapanood nitong ating GMJ at natagpuan mo ang tungkol sa topic ng salvation, ito po ay mahalaga. Kailangan po natin ang banal na Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo para po sa ating kaligtasan. At kung ikaw naman ngayon ay naunawaan mo ang pagtuturog ito, at kung ikaw naman ay datihan na sa ganitong klase ng gawain, manalangin tayo. I-renew natin ang ating relationship sa ating Panginoon. Kausapin natin si Lord, at sabihin natin na at kung mayroon tayong mga kasalanan, patawarin tayo at muli, tanggapin si Kristo. Napakahalaga po, hindi po simple ang plano ng salvation para po sa sangkatauhan. A God, isang Diyos, ang kailangang magdusa, maghirap, magsakripisyo, mamatay para po sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaya huwag nating hayaan at kung tayo naman ay nandirito na sa ganitong klase ng gawain, huwag nating hayaang masayang yung pagkakatawag ng Diyos sa ating lahat. Manatili tayong tapat, manatili tayong naniniwala, nagtitiwala sa ating Panginoon. You are going to make a decision. Decision po. Mag-decide tayo, i-choose natin ang Panginoong Hesukristo na ilagak natin sa Kanya ang ating pananampalataya bilang tagapagligtas nating lahat. Praise the Lord.
Napakabiyaya po na mag-aral ng salita ng Diyos. And the more you study, the more you want to study. You know, when you sit down and study the Word of God, you know, alam mo ba kung ano magiging feeling mo? Eh kung pwede lang, huwag ka nang tumayo sa upuan mo eh. Gusto mo pa uling mag-aral. Why? Kasi si Lord, bibigyan ka pa ng more revelations. As you continue studying the Word, naku, nagre-reveal ang Diyos. Maraming kapahayagan, maraming karunungan ang kanyang ibinibigay. And God is always willing to give us more revelations. Why? So that you will know Him more, you will love Him more, and serve Him more. Amen? Glory to God. Magpapatuloy po tayo mga kapatid sa ating series ng ating pag-aaral. Salamat sa Panginoon sa kanyang pagkakataong ibinigay sa ating lahat. At ngayon naman, babatiin natin ang mga birthday. Napakarami nila, marami sila. Glory to God. Ang dami nilang nagse-celebrate ng birthday dito sa ating Comfy Ministry. April Okay. 24, 2026. No? Okay, happy birthday. Oh, si Sister Carmen Sebastian, happy birthday. Si Sister Carol din. Del Rosario, Oo, no? Sister Hannah anak Lopez. ni Brother Edwin, Yeah. tsaka Sister Christine. O si Joy, anak din ni Sister Elsie. Mm. SP. SP. SP, oo. Sister Renaline Uzon. Uzon. Sister Princess Estanislao, no? Sister Frances Betriolo. Sister Minda Gonzalez. Brother Rogelio Olar Jr., Sister Letty Malabanan, and Sister Iet Cabrera. Glory to God, purihin ang Diyos. Ang daming may birthday ngayon. Happy birthday sa inyong lahat. Enjoy kayo. Happy kayong lahat. Happy birthday. Happy, 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 happy. happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord doesn't figure, may the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Banal na pangalan ng ating, purihin ang banal na pangalan ng ating si Sister, Joy Sahol, ay yung pala yung taga Bulacan outreach natin. Ayun, Sister Joy Sahol. Glory to God. Sa inyo pong lahat. Happy birthday. Basta masaya. Pagka-birthday, masaya. Enjoy lang po lahat, mga kapatid. Okay, meron po tayong repeat new song of the week. Ano ngayon? Ayun, Jesus. Repeat new song of the week, titled Jesus, composed by Minister Ed Galletes. Okay, closing prayer muna tayo. Diyos amang dakila, nagpapasalamat po kami sa patuloy mong pag-ibig sa amin na siyang bumabalot sa aming puso at kaluluwa. Salamat po, Panginoong Hesukristo, na patuloy mong binibigyan kami ng wisdom na pinoprovide mo sa pamagitan ng mga banal na salita. At sa tulong ng banal na Espiritu, ito po'y laging mag-aapoy sa aming puso at kaluluwa upang lalo naming maintindihan, maging liwanag sa aming puso at kaluluwa at para maibahagi namin sa mga taong hindi pa nakararanas ng iyong pag-ibig at ng iyong mga banal na salita. Kaya naman po, patuloy kami magpapasalamat at magbibigyan namin ng kaluwalhatian ang iyong banal na pangalan sa pagkakaligtas sa aming mga kasalanan. All for your glory. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord, and God bless everyone. Ang puso ko'y sa'yo lamang
O Diyos. Ikaw lang ang kailangan sa buhay ko. Sa'yo ang papurit, pagsamba, iaalay, iaalay. Ang puso ko'y sa'yo lamang, O Diyos. Ikaw lang ang kailangan sa buhay ko. Sa'yo ang papurit, pagsamba, iaalay, iaalay. Wala kang katulad, wala kang katulad, O Diyos. Panginoong Jesus, wala kang katulad, wala kang katulad. Itataas kita, itatanghal kita. Pag-ibig ko'y sa'yo lamang, Jesus. O Jesus. Wala kang katulad, wala kang katulad, O Diyos. Panginoong Jesus, wala kang katulad, wala kang katulad. Itataas kita, itatanghal kita. Pag-ibig ko sa'yo lamang, Jesus. Panginoong Jesus, wala kang katulad, wala kang katulad. Itataas kita, itatanghal kita. Pag-ibig ko'y sa'yo lamang, Jesus. O Jesus, O Jesus. Second